goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got to... Sa pumili ng abundance card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa inyo. I feel na kailangan ko mag-lens. I feel na maraming pagbabago sa iyong buhay. At baka kayo yung tipong tao na parang hinahabol ng kamalasan with regards sa negosyo. At feeling nyo hindi kayo pinagpapala ng Diyos sa gayong larangan. Another dimension. Isin ko lang yung baraha. I-clarify natin yung cards. I feel na gustong sabihin ng Panginoon sa inyo na huwag kang masyadong mag-alala at ma-stress out. Kung hindi para sa iyong pagnenegosyo, then I feel na kailangan mo talagang pakawalan yung idea na negosyo. Kasi baka yung nangyayari dito is kumikita ka naman sa ibang paraan. At siguro yung nangyari dito is naubos yung pera mo dahil sa negosyo. So, instead na mag-ipon ka ng money para sa negosyo, gawin mo na lang guys, ipunin mo na lang yung pera at i-invest mo sa ibang bagay. Alright? So, anyway, ito yung mensahe ng Panginoon para sa'yo. So, with regards sa love life, nasa tama ka naman na landas so far. If ever hindi pa kayo kasal ng iyong tao, patungo sa kasalan yung iyong relasyon, which is nice. Next thing that we have is this one. So, mag-resonate sa'yo yung reading na ito. If ever your person is somebody na talagang matulungin at saka talagang minamahal ka, tinaalagaan ka. Hindi mag-resonate sa'yo ang reading na ito kapag hindi ganito yung sitwasyon mo based sa love life. Alright? So far with a prayer and this one, ibig sabihin lang nun, if ever you are in a relationship at yung tao na kinakasama mo sa ngayon, nakarelasyon mo, yung minamahal ka talaga, then yan yung tao na pinadala sa'yo ng Panginoon para ang taong iyon ay iyong mapakasalan. Okay? Next one that we have is this one. So, I kinda like see na yung mensahe sa'yo ng Panginoon na matagal ka na niya nakita na nalulungkot. As you can see, and you learned your lessons already. Kaya siya nagpadala na ng tao sa iyong buhay na mamahalin ka. If ever sa ngayon, wala kang karelasyon at nagtataka ka sa readings na to, ibig sabihin lang nun yung message sa'yo ng Panginoon na magpapadala siya ng tao at yung palatandaan ng tao na yun is definitely yung mga qualities niya is yung about sa kanyang pag-ugali na nagmamahal sa'yo. Okay? Ang padala sa'yo ng Panginoon ay siyempre nakakabuti para sa'yo at hindi nakakasama. So, ito ngayon with regards sa iyong trabaho. So, yung message sa'yo ng Panginoon, mag-focus ka sa iyong work and you need to learn your lessons na yung mga bagay na pumapalpak ay kinda like Phyllis Moron sa negosyo. Kailangan mo yung bitiwan. Ibig sabihin, hindi yan para sa'yo at napagdaanan mo yan kasi baka marahil meron ka dapat matutunan sa bagay na yun. So, sabihin ng Panginoon, mag-focus ka sa bagay kung saan ka umasenso or nagkaroon ka talaga ng pera. Okay? So, I feel na iba sa inyo ay malungkot kasi maybe really want a business
pero minamalas ka nga doon. So, yung gusto ng Panginoon is mag-focus ka sa bagay talaga kung saan ay nag-a-accelerate ka. Yung talento mo talaga, guys, or yung hilig mo talaga, at doon ka talaga kikita. Lesson that we have is this one. So, I kinda like see na iwasan mo rin magoyo sa mga sinasabi ng ibang tao kasi baka na may nangyayari dito is madalas ka talaga manood ng mga, let's say, mga bagay tungkol sa negosyo, tungkol sa pwedeng pagkakitaan, and so, normal lang naman yan. Pero umiwas ka sa panggogoyo kasi baka may mangyari na magsisi ka rin sa huli. Yung piliin mo yung mga bagay talaga na swak talaga para sa'yo kasi may tendency ka siguro na mapaniwala. Okay, so anyway, next that we have is this one. So, siguro yung ba sa inyo, guys, takot na kayo magmahal? Baka kasi nagtaka na kayo dito pa lang sa unang mensahe. Okay? Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang matakot kasi meron talagang tao na para sa'yo, especially guys, kung kayo talaga ay mapagmahal. Ito yung dapat mong isipin na yung tao na para talaga sa'yo ay ganito rin yung vibration kagaya mo na mapagmahal. Hindi galing sa Diyos kapag hindi mapagmahal yung tao. Okay? So, we have the abundance card here. So far, maganda yung mensahe ng Panginoon, lalong-lalo na with regards sa love life. If ever you're single, may parating na mabuting tao sa iyong buhay at may potential na maging kayo at ikasal kayo, guys. Okay? So, with regards naman sa pera, mensahe ng Panginoon, doon ka sa lugar kung saan ka talaga nababagay. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman handle or hindi ka magaling sa larangan na ganun. Anyway, ayusin lang natin. So, we have the joke. We also have 7 in reverse. Ito yung tinutukoy ng Panginoon kanina na mabilis ka mautos sa mga bagay na marahil pinapakita sa'yo ng mga clickbait, nakikita ka dito at so forth. So, umiwas ka sa mga joke na mukhang hindi galing sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi galing sa Panginoon ay yung mga kasinungalingan or yung mga, let's say, mga tao na ginagawang laro lang yung pag-ibig. Okay? Kasi baka ito nangyari, kaya ikaw ay takot ng umibig. Next that we have is this one. Butterfly in reverse. We also have the light in either way. We also have this twin in either way. Iba nga sa inyo guys ay single pa lang. At hindi nyo pa marahil nakikita yung tao na para sa inyo kasi maybe madalas kayo nakaranas ng negative na relasyon. Okay? Gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala kasi, sa ngayon, siguro pinapofocus ka niya muna sa yung career bago si love life. Alright? So, you have the present in either way. We also have this one. If ever may pinagdaanan nga kayo nung past na nagdulot sa inyo ng takot with regards sa love life, so far, gusto sabihin ng Panginoon na gusto ka niya mag-move on. Okay, tsaka sana ma-realize mo na hindi lahat ng tao ay nag-joke or hindi sineseryoso ang love life. May mga tao naman na mabubuti pa naman sa mundong ito. So you have to forgive. So God definitely wants you to forgive the past. And we have to close. I-close mo na yung chapter nung past. Okay, past is past, guys. Don't live in the past kasi hindi kayo nag-grow. Okay, hindi kayo nagiging fully grown butterfly. At saka patuloy kayong na-depress about sa nangyari sa past. So take some time to heal. Pray ka kay God para mag-heal yung iyong heart. At iiyak mo if ever you do have that hurt within.
So anyway, let's see what else do we have here. I kinda feel like huwag ka masyadong matakot. Some of you, introvert na kayo sa sobrang takot ninyo. At na-sense ko talaga na may kailangan kayong iiyak. Maybe sa nangyari noong past, alright? So, we have these cards. So far, gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na yung kalimutan mo yung mga nangyari nung past. Past is past. Nangyari si past para may matutunan ka. At isipin mo na hindi lahat ng tao ay ganitong napaka-negatibo. Na hindi ka pinapasaya, pinapaiyak ka, and so on. Kasi gusto sabihin sa ng Panginoon na after netong unos na meron sa buhay mo, after ng kalungkutan na yan, may darating na tao na may magmamahal sa iyo. At itong tao na to, suportado niya ang bawat nagawain mo. Hindi niya hadlangan kung ano yung pangarap mo sa buhay. Okay? At I feel na bigla itong darating, hindi mo inaasahan. And with regards sa Page of Pentacles, so darating si Lover sa oras sa focus ka sa work. At hindi ka talaga naghahanap or hindi ko yung gumawa ng move para makilala mo kung sino man itong future na lover mo if ever you're still single as of this time. At kung sino yung pinadala sa'yo ng Panginoon, hindi ka niya ibebetray. Okay? Kasi basta nyo siguro takot kayo sa nagto-third party or kung anong man nakalokohan na joke na yan. Pero sinabi sa ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Bibigyan ka niya ng tao na hindi gagawa sa iyo ng masama. Lalong-lalo na't hindi ka niya lolokohin. Hindi niya paglalaroan yung iyong puso. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you. Para sa pumili ng diversity card, ito ang inyong reading. I feel na maraming pagbabago sa iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong career. Kaya ka siguro naguguluhan kung ano yung work para sa iyo. I-clarify natin yung cards. Namitaw siya na naka-reverse, so just accept it. Anyway, so here is your reading. So ito yung mensahe ng Panginoon para sa inyo. So gusto niya sabihin na maging kalmado ka. Kasi kung saan ka man ngayon, it's destined for you as of this time.
Next that we have is this one. So, this is sad actually. Kasi baka iba sa inyo nandito sa pwesto kung saan ay okay si career. But you're not aware na may nagka-curse. Kaya siguro wala kayong fright na nararamdaman, kampante ka. Siguro hindi mo alam na may nagbe-betray pala sa'yo behind the scenes. So, ibig sabihin lang yun, yung mensahe ng Panginoon for you is that dun sa iyong work, may nagsaselos sa'yo kasi you are standing in your power sa career. Siguro kaya ka rin minamalas sa work kasi may nagsaselos. At ito nagsaselos na to, kina-curse ka niya. Next that we have is this one. This is sad. Kasi kung sino man yung nagka-curse sa'yo, malapit ka sa kanya. At with this treasure here, siguro itong tao na to alam niya na mayaman ka. Or alam niya na marami ka talagang achievements sa iyong buhay. Kaya kanya pinagsasalosan at kina-curse ka. Yung masaklap guys, hindi nyo alam na siya pala ay nagka-curse sa'yo. So, we have to live and learn. So, yung dapat mo matutunan dito is ma-identify mo kung sino yung masamang tao sa iyong buhay. Yung kulon na binigay ng Panginoon para sa'yo is that malapit ka sa taong ito. At kung sino man yung taong iyon, wala pa rin siya na-achieve sa kanyang buhay at naghihirap siya, kaya kanya pinagseselosan. So, ito siguro na tao na to ay stagnant with regards sa career. Maybe hindi pa niya naranasan na ma-promote. Kaya siya nagsiselos sa'yo kasi na-promote ka. Maganda yung iyong work kahit nasabihin natin na paiba-iba ka ng work pero ikaw ay na-promote. Or ikaw ay, nakikita ng mga tao na mataas ang iyong posisyon. So, yun nga, yung clue talaga ay malapit ka sa taong ito kung sino man ang nagka-curse sa'yo. Kaya alam niya yung mga nangyari sa iyong career at kaya siya nainggit sa'yo. Okay? So, next that we have is this one. So far, maganda yung energy mo kasi ikaw hindi pong tao na positive. Kahit nasabihin natin na paiba-iba ka ng work, hindi ka nag-give up. Honestly speaking. At I kinda like feel na kung sino man itong nagka-curse sa'yo on some point, maybe you help this person. To be honest with you. At saka talaga matulungin ka sa kapwa, at saka hindi lang yun, kaya ka pinagpala ng Panginoon kasi you're somebody na you could be using the money to help others too. So, itong tao na to, I kinda like see na strategy niya para guluhin ka is istorbohin ka. Para may papagawa siya sa'yo or pwede rin na gusto niya magkita kayo kahit nasabihin natin may work ka. Ikaw naman, bigay ka ng bigay, mabuti kang kaibigan or kamag-anak na you're definitely caring. At itong tao na to, isa rin sa bagay na pinagsasalosan niya is kasi minamahal ka ng mga tao. Siguro meron ka mga fans or pwede rin na mataas talaga yung ranggo mo sa opisina at talagang tinitingala ka ng mga tao. At yung dahilan kaya ka minamahal kasi mapagmahal ka din. So we have this diversity. Okay, so kung sino man yung tinutukoy ng Panginoon na nagka-curse sa'yo, itong tao na to ay kabaligtaran mo. Kung ikaw ang tao na mapagmahal talaga at supportive, itong tao na to, micro-mentality issues siya kasi nagsiselos siya Kapag nakikita kanyang nag-accelerate at hindi siya natutuwa, kina-curse ka pa. So, kung tunay mo siyang kaibigan or talagang kamag-anak na malapit sa'yo, hindi yan dapat yung ginagawa. Dapat masaya siya para sa'yo. So, anyway, let's see what else do we have here. So, you have this one in reverse.
We also got betrayed in reverse. This is sad, okay? Kasi, hindi mo lubos maisip na may nagbe-betray sa'yo. Or kung sino man itong tinutukoy ng Panginoon, hindi talaga papasok sa isipan mo na itong tao na to, binebetray ka na. So, you have the special in either way. We also have the calm. So, maybe ito yung iyong energy. Nakalmado ka kasi hindi mo alam na may nagkukursa pala sa'yo. Kaya yung fright card natin ay naka-reverse. Kasi you're not aware. So, you have this one. So, this is sad. Kasi isa sa message ang Panginoon na napapalibutan ka ng mga tao na ahas at masasama. I also have this one. So, you're going in with the flow. So far, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na kung saan ka man ngayon, lalo-lalo na sa career, yan talaga ay bagay na talagang destined sa'yo. Kaya ito yung pakiramdam mo na kalmado ka at wala kang pinag-aalala. So, you have the lie in either way. We also have the quit. Okay, so this is with regards sa tao na may ginagawa sa yung kalokohan behind the scenes. Okay, baka yung tao na yun may mga red flags na, kagaya ng kasinungalingan, or pwede rin may mga pagkakataon sa yung buhay kung saan nagkakaroon ng conflict, sa yung dalawa nagtatalo kayo, kasi gusto na ng Panginoon na i-quit mo yung connection mo sa taong iyon, kasi hindi siya nakakabuti para sa'yo. Magkasalungat kayo guys, kaya nandito si diversity card. Kahit na hindi para sa yung tao na yun na kaibigan mo or so forth, talagang pinagpipilitan mo or nakikibagay ka sa taong iyon. So, iwasan mo yun guys. Kung di talaga para sa yung tao na yun, bitawan mo na. So, you have the toxic in either way. And we also have the wind in reverse. So, kung sino man itong tao na to, kung may pagtatalo kayo, hindi ka nananalo sa iyong pagtatalo. Or pwede rin, kapag itong tao na to, nanghingi sa'yo ng, let's say, ng iyong oras, or pwede rin ng pera, hindi ka makatanggi. Minsan, nararamdaman mo na toxic siya at pinagpapasensyahan mo siya kasi nga close ka sa kanya. Yung malungkot talaga guys, binebetray ka niyang patalikod. So, hugs to every one of you. Kung di mo to kilala guys, mind as well. Focus ka sa red flags or tingnan mo yung mga pangyayari. Baka kasi sa mga nangyayari, baka may red flags na doon. So, tingnan natin kung ano pa. Okay, they asked me to cleanse first. I feel like you're being cheated on and lied to, guys. Okay, this is definitely sad. Especially kung karelasyon nyo man ito, malungkot talaga. So, kung sino man yung nagka-curse sa'yo, itong tao na to, mainggit siya. Kasi, hindi kanya kagaya. Siguro lagi siya may problema sa pera. I feel na kung sino man siya, sinisiraan ka rin niya behind the scenes. At saka nakita kanya kasi na umaangat ka. Sa ngayon, itong taon na to ay kaibigan mo pa rin or malapit pa rin sa'yo. Hindi mo pa rin siya pinapakawalan kahit maraming tsansa na dapat pinakawalan mo na siya before kaya nagkaroon ng conflict. At hindi mo kinonsidera na conflict yon para mawala yung connection ninyo. So, itong tao na to, lagi siya may problem sa pera, kaya kanya kinainggitan kasi nakikita niyang balanse lagi yung pera mo or tuloy-tuloy lang yung takbo ng pera sa iyong buhay. Siya kasi ay hindi. Pwedeng patigil-tigil yung kanyang pagkakaroon ng pera.
Or baka let's say may negosyo siya pero hindi always may kinikita yung negosyo. So yun nga, successful ka sa buhay mo. As you can see, siguro ito yung pananawagan sa'yo ng Panginoon na mensahe niya na sana iwanan mo na yung tao na hindi naman talaga nag-resonate sa'yo. Kasi, itong tao na to, puno siya ng inggit. Dapat matuwa siya sa'yo Okay, pero instead na matuwa siya, kinakurse ka niya at kung ano-anong ginagawa behind the scenes. At saka mag-ingat ka rin guys, kasi na-sense ko sa reading mo na nakakalat siya ng chismis about you. Ito yung malungkot na kapag ka-close mo yung tao, nababanggit mo yung mga sikreto mo. So, ingat ka rin sa mga tao na binibitawan mo yung sikreto mo sa kanila. Kasi syempre, kung ahas kagaya nito, na-broadcast na yung sikreto mo. So, might as well tumingin ka sa red flags, okay? So, anyway, that's it with regards sa yung reading. I hope that this may give you some insight and awareness, and God bless all of you. Sa pumili ng relaxation card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo. Okay. It could be somebody who's definitely grounded at saka mapagkumbabakang tao, kaya ka pinagpapala ng mahal na Panginoon. To be honest with you, nasense ko rin yung bigat ng pakiramdam sa puso. Hugs to everyone kung may pinagdaraanan man kayo sa ngayon. I-clarify natin yung cards to gain more information. Kinda like sense na malungkot ka dahil sa maybe you ended up with the wrong person. At humingi ka sana ng tawad sa Panginoon kasi, hindi mo siguro napakawalan yung tao na hindi dapat para sa'yo. Siguro nag-push forward ka sa inyong connection to the point na hindi ka na makaalis sa maling relasyon. So anyway, ito yung iyong cards. So yun nga, nabanggit ko na hindi ka na makaalis sa connection kasi maybe kasal na kayo or pwede rin dahil may anak kayo sa taong ito. Next that we have is this one. So ito yung kinalulungkot mo na madalas kayong mag-away. At yun nga, nalulungkot ka na. Gusto sabihin ng Panginoon na huwag mo isisi sa sarili mo yung pangyayari. Isipin mo na nangyari ito dahil may dahilan ang Diyos. Baka, may pinaranas sa'yo mga bagay-bagay na dapat mong pagdaanan. Pero gusto sabihin ng Panginoon na may pagbabago dito. Kasi baka nangyari dito guys, naghihirap ka dahil maybe yung naging partner mo, gold digger or ginagamit ka lang. Okay? Kasi kung ganyan, yung sitwasyon na ginagamit ka ng taong ito dahil sa pera, may mangyayaring pagbabago, syempre. Kasi sa side naman ng Panginoon,
gusto niya na yung tao na yun matuto na mag-earn ng pera ng sarili niya. Kasi syempre, kung hindi mo pera, mabilis mo nagagastos, diba? So, I feel here na may mangyayari. Meron siguro magkakasakit. I don't know who, maybe you or the other person. Pero kailangan itong mangyari para magkaroon ng realization kung yung importansya ng pera. Kasi, to be honest with you, kung nilalagay mo yung pera sa mali, kagaya neto, na nalalagay yung pera sa material na bagay, nangyayari is minamalas sa buhay. May mga emergency nangyayari kasi pinapakita ng Panginoon kung saan mo dapat ilagay yung pera. Dapat sa pag-iipon, or pwede rin, kung sakaling man mayaman ka, pinagkalooban ka ng Panginoon, pwedeng pantulong din. Okay? So, yun nga, kaya may minamalas sa iyong buhay. Ngayon, with this inspire and calm. So far, ito yung gusto sabihin ng Panginoon na maging kalmado ka at maging balanse ka. Kahit nasabihin natin na may karelasyon ka na hindi mabuti sa iyong buhay. Kasi so far, yung ginagawa ng Panginoon dito, baka pinipin down niya kung sino man yung tao na hindi pa awaken sa iyong buhay. Yung tao na hindi pa nagbago, yung isip bata sa yung connection. Next that we have is this one. So, yun nga, ito yung dapat na mangyari na kayo ay nag-iipon. I feel like on your end, kung kaya mo guys, pagsabihan mo yung partner mo na wag bara-bara na gumastos, mag-ipon kayong dalawa. Kasi, nagkakaroon kayo ng problem sa pera dahil siguro napupunta yung pera sa mga maling bagay. Okay? So, anyway, siguro ito iniisip mo na na-curse ka or minamalas ka, but yet hindi ka minamalas, guys. Meron lang kasi sa buhay mo na talagang binibigyan ka ng stagnancy sa iyong buhay, lalong-lalo na with regards sa pag-iipon. So, on your end, you have to teach this person to save money. At saka dapat matuto kayong dalawa sa inyong pagkakamali. Iwasan yung maging materialistic. Lesson that we have is this one. So, memory and this one. So, kung sobra-sobra na walang pagbabago kahit marami kayong mga napagdaanan, yung mangyayari dito ay yun nga, magsaset free, meaning maghihiwalay kayong dalawa. I feel na nangyayari na hindi pa rin kayo naghihiwalay sa ngayon kasi baka binibigyan pa siya ng panahon ng Panginoon na magbago. Pero kung hindi na talaga kaya, saka mangyayari si break free. Kasi sobra-sobra na yung mga ginagawa niyang kalokohan. Ngayon, ikaw naman talaga ay swerte. And as I told you, may tao na umaaway sa'yo. Marahil ito yung partner mo na baka naiinggit sa'yo kasi swerte ka sa pera at siya ay hindi. So, sa selos yan, guys. May mga tao kasi na kapag nakikita niyang angat yung isa, hindi siya natutuwa. Hindi siya yung tipong tao na, supportive sa'yo. Siya pa yung tipong tao na magpapabagsak sa'yo. So, kaya nalaman mo, sa unang reading pa lang, alam mo na this person is not meant for you kasi madalas yung away at saka mukhang hindi kanya talaga sinusuportahan sa ginagawa mo. So, you have the relaxation card. So, yung gusto sabihin ng Panginoon na mag-take some time ka na mag-chill, mag-relax, okay? And I feel na kailangan mo rin mag-declutter, yun na nasa sense ko rin. Kasi baka, yun nga, yung isa kasi sa inyo napaka-materialistic. Baka sa sobrang dami yung mga bagay-bagay, nagkakaroon na ng maraming negativity sa inyo. So, iwasan yung masyadong magastos. Kasi yan din yung nagdadala ng malas sa inyong buhay. At saka make sure na nilalaan nyo yung pera sa tamang bagay.
Anyway, tingnan natin kung ano pa. So, we have this one. So, meron nga nagde-drain ng money sa inyong connection. So, we have time machine. So, siguro sa ngayon, nagsisisi ka. Kasi nga, you dealt with a person na ganito yung pag-uugali. Na baka gold digger. So, you have the guilt in reverse. So, for yung taong yun, hindi siya nakaramdam ng guilt. Parang masaya siya na ikaw yung kanyang karelasyon. Next that we have is the light in reverse. So, sa ngayon, hindi pa na-awaken yung tao mo. Isip bata pa rin yun. So, with this one, so may mga secrets. We also have the balance in either way. So far, I feel here na yung dapat yung matutunan is yung sikreto kung paano umasenso. Yung dapat dito ay pagbabago, guys. So, yun nga, decluttering yung kailangan yung gawin. And we also have this one. So, baka hindi ka na masaya sa yung relasyon. So far, based sa reading mo, parang binibigyan pa talaga ng chance ng Panginoon na magbago yung tao mo, tsaka yung lifestyle ninyong dalawa. Gusto sana ng Panginoon na you try to be a simple person. Okay? At tsaka, yun nga, matutong magtipid at hindi maging magastos. At saka yun nga, mag-declutter kayo ng mga bagay-bagay. Kasi baka sobrang dami na nang na-hoard yung mga gamit. So anyway, let's see what else do we have here. I kinda like sense na may pagbabago sa iyong buhay if ever the case situation is hindi nagbago yung iyong tao. Pero kung nag-balance naman, edi okay. Baka nagtagpo kayo to learn something. Okay? So anyway, yun nga, hindi ka na masaya emotionally. Kasi yun nga, hindi mo na-feel yung balance sa iyong buhay. So far, you're still passionate about your life somehow. Kasi may pagmamahal ka pa rin sa taong iyon at saka may passion ka pa rin to push forward sa connection, lalo na kasi iba sa inyo ay kasal or pwede rin may anak na kayo. So, yung kailangan mo talagang gawin is mag-lead ka. Take the wheel, the control. Kasi siguro yung nangyari dito is nagiging sunod-sunuran ka sa taong iyon. At yung taong iyon, kailangan niya matuto rin na at least tumulong sa'yo. Hindi lang pwedeng ko yung mag-work kasi mukhang dito sa reading nyo, hindi sumasapat si money, walang earnings na kasi baka maraming gastos. So, might as well, dapat matuto rin siya na kahit papaano ay mag-contribute din para siya ay makatulong with regards sa money. Okay? So far, if ever you two work hand in hand, maging balance naman. But yet, let me remind you, if ever burden pa rin, walang pagbabago, gusto sabihin ng Panginoon, na magkakaroon ng freedom here. And it will happen whether you like it or not, kung hindi siya nagbago. At kung kailan yung mangyayari, sikreto, biglaan yung mangyayari. So anyway, that's it with regards sa yung reading. I just hope this may give you some insight about your situation. And God bless all of you. Sa pumili na music card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa inyo. Nasense ko yung regret energy. Hugs to every one of you. It could be somebody na popular naman or pwede rin yung iba sa inyo ay rich. Pero na-sense ko na
may nagpa-backstab sa inyo or baka pinagtutulungan ka, maybe sa trabaho, sa eskwela. Yun yung vibe na nasa sense ko, or pwede rin sa pamilya, pinagtutulungan ka. Lagay ko na lang dito para kita. Okay. I-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing the song Same Ground. Okay, siguro nangyari dito ay may betrayal. Parang sa isang pile ganito rin, pero yung pinakaiba lang, aware ka kung sino yung nag-betray sa'yo. Kasi yung isang pile di niya alam kung sino yung sumasalbahe sa kanya. Okay, so yung nangyari dito, may away or kaguluhan na nangyayari. I kinda like sense mostly sa opisina yung kanyang pagka-vibe. Talagang may kinalaman sa career mostly. Or kung hindi man dahil dun, siguro yung minimum sa inyo about yun sa friends or pwede rin sa pamilya mismo yung conflict, okay? So far, siguro dati balanse yung buhay mo. Kaya ka naiinis kasi bigla ka na pag-initan. You know, parang ikaw yung tipong tao siguro na focus ka lang sa work mo. You know, yun lang yung iniisip mo, iniintindi. Pero yun nga, bigla kang sinama sa mga maling bintang. Okay? So, may evidence dito. So, to be honest with you, hinanapan ka ng butas. Kasi kung sino man yung gumawa neto sa'yo, nakita ka niyang mayaman or asensado. Yung ginawa ng tao na nag-backstab sa'yo, yun nga hinanapan ka ng butas, ginawan ka ng storya or so forth. Ngayon, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Kasi dahil sa pangyayari, alam mo na kung sino yung tao na masama sa iyong buhay versus sa nagmamahal sa iyo. Kung sino man yung nakiramay sa iyo or talagang sinuportahan ka kahit na may mga kaaway ka, yun yung tao na mapagkakatiwalaan mo. So far na feel ko talaga na malungkot yung pakiramdam mo kasi feeling mo lahat ng tao ay against sa'yo. So far yung mensahe ng Panginoon na mahal ka niya. At saka may mga tao pa rin naman na nagmamahal sa'yo. So focus ka sa tao nagmamahal sa'yo kaysa sa mga tao na sinungaling at saka nagprotesta ng kung ano-ano man sa'yo. Lesson that we have is this one. So, malungkot yung iba sa inyo kasi maybe nangyari guys kung wala man na ganito na hindi mo na-feel na may tao pang nagsusuporta sa'yo. Gusto sabihin ng Panginoon na siya mismo ay nagmamahal sa'yo. Kung wala kang matagpuan na tao sa ngayon na nagmamahal sa'yo, isipin mo yung Panginoon. Ito yung oras mo para sa Kanya. Okay, kasi I feel na kaya rin ito nangyari siguro kasi yun nga, baka kailangan mo matuto siguro na maging humble, maybe. Baka yun din yung dahilan. And with regards sa imagination, so, kung hindi man ito yung storya na yun, nagpapahumble sa inyo, maybe may tao na talagang ma-pride, to be honest with you, na talagang parang nag-feeling ba siya na siya yung batas. Ayun nangyayari. So, ibig sabihin lang nun, yung message sa'yo ng Panginoon, lumayo ka sa tao na ganito yung pag-uugali, na feeling niya siya lagi yung tama. Kasi, kung may ganyan na tao, you know, wala kang laban sa kanya. Kasi, yun nga, gagawain ng paraan na siya lagi yung tama at ikaw yung mali. Okay, so,
gusto sabihin ng Panginoon na lumayo ka muna sa eksena. Kasi kung patuloy ka nandyan sa eksena, syempre patuloy kang iiyak. Patuloy yung ginagawa nilang kalokohan sa'yo. So, yung dapat mong gawin sa ngayon is maging close ka kay God, pray ka, okay? At saka mag-focus ka sa mga tao na nagmamahal sa'yo kaysa sa mga tao na pinapabagsak ka. At iiyak mo rin kasi syempre mabigat yan sa yung damdamin yung mga nangyayari. Okay? So far, isa sa regalo sa'yo ng Panginoon, bibigyan ka niya ng pagkakataon na maprotektahan ka laban sa mga taong ito. Yung gift niya sa'yo ay protection. As you can see. At pansin ko rin sa inyong reading, talagang masakit din sa lalamunan yung energy. Kasi maybe nangyari dito, iniiwas ka lalo ng Panginoon sa gulo. Kasi syempre kung magsasalita ka uli, baka naman mangyari niyan is, baka lumabas si pride mo at lalong lumala yung sitwasyon. So kaya tinatawag kayo ng Panginoon to humble yourself na lang. Tapos, protektahan mo syempre yung space mo from these wrong people. At saka nga, iniiwas ka ng Panginoon na magsalita pa, kaya masakit sila lamunan or yung feeling mo na parang wala kang gana mag-post kasi iniiwas ka ng Panginoon sa further na kaguluhan. Kasi remember na less talk, less, mistakes, right? More talk, more mistakes. Yun ang dapat mong isipin din. So, next na we have is this one. So far, gusto sabihin ng Panginoon na ginaguide ka niya patungo sa mga tao na mapagpahal at saka nakaintindi sa'yo. At saka kung may mga tao man na ganito sa iyong buhay na talagang naiinis sa ginagawa mo kasi nakita ko focus ka lang sa work Okay? Ito yung mga tao na siguro wala magawa sa buhay kundi manira. Super kompleto naman sa buhay mo before, may love life ka, meron ka rin work. At itong tao na to napag-initan ka kasi nagsaselo siya sa'yo. So, you have this music being here. So, ito yung with regards sa voice. So, yung payo sa'yo ng Panginoon na huwag kang magsalita. Kasi pag magsalita ka, lalong lalala yung gulo. Na-sense ko tuloy yung energy nun na parang pinipigilan ka talaga magsalita. Okay? So far yung gawin mo na lang is to actually leave this situation at saka take some time to heal na lang at saka i-guide ka ng Panginoon patungo sa mga tamang tao. Tsaka iwasan mo yung toxic na grupo. Kasi kung manatili ka dyan, wala lang, lalo na lang laging may away, may gulo, never ending na lang. Pansinin mo sa ibang grupo na walang katapusan yung away. Hindi magandang grupo yun kasi napaka-toxic. Yung masaklap pa kapag yung moderator ng grupo na yon hindi man lang niya tinatanggal yung masama doon sa grupo. Talagang mapapansin mo na lagi na lang may away kasi hindi nila inaalis yung masamang tao. So, hindi yung dapat mong isipin. Kung mananatili ka rin dyan, magulo. Okay, so, might as well na lumayo ka. At with regards sa yes dito, ibig sabihin lang nun na maybe iba sa inyo nagtatanong, dapat na ba ako umalis sa grupo na yan? Dapat na ba ako mag-resign? And so on. So far guys, sinasabi dito, yes. So, we have this one. So, kasi magkakasakitan na doon, nagkaroon na ng conflict. We have the open. So, even na maging open ka, babarahin ka lang nila. So, we have the last in reverse. So, ibig sabihin lang nun, gusto sabihin ng Panginoon na hindi mo kawalan na umalis ka doon. Kawalan nila yun. Kasi mawawalan sila na mabuting tao sa kanilang kumpanya or sa grupo, kung ano man yan. Pasensya na guys. Ngayon ko lang napansin na lumabo yung
yung video. So, you have the week in reverse. We also have this one in reverse. So, gusto rin sabihin ng Panginoon na hindi ka weak, strong ka. Kasi, I kinda like feel like on your end, you could have tried to defend yourself. You did it already. Okay, hindi weak na lumayo ka sa bagay na talagang komplikado na. Yun ay tinanggap mo yung bagay na hindi talaga meant para sa'yo. Kasi, gusto rin sabihin ng Panginoon, wag mong isipin na weakness na lumayo. Isipin mo na mabubukasin yung opportunity kapag ikaw ay nag-close ng pintuan. So, we have the use in either way. We also got this one in reverse. I feel na yun dapat mo matutunan dito na maging maingat ka at isipin mo na hindi lahat ng tao ay kapanalig mo. May mga tao talaga na masama, gagawan ka ng kalokohan, sisihan at kung ano. Yung mga wala bang magawa sa buhay, yun ang nasa sense ko. So, yun nga gusto sabihin ng Panginoon, next time mag-ingat ka. Next time, might as well na wag mo na lang sabihin yung sikreto mo sa ibang tao kasi, you don't know who you can trust. Kasi kahit nasabihin natin na kaibigan, may tendency pa rin yan na baka mag-betray kung sakali man magbago siya, diba? So, might as well na itago mo na lang sa sarili mo yung mga sikreto. So, anyway, let's see what else do we have here. Actually, nakaramdam ako ng antok sa iyong reading. Ibig sabihin lang nun na baka tinatamad ka ng, let's say, pumasok sa work dahil sa ganitong komplikadong bagay, or pwedeng you are tired of this nonsense ng mga tao sa paligid. I feel like buhaya. Okay? So, let's see what we have here. So, yun nga yung nararamdaman mo, toxicity. Kaya pati yung katawan mo parang ayaw na pumasok sa work or sa school, kung ano man yan. Kasi, hindi mo nakikita na may patutunguhan ka. Kasi lagi na lang may conflict or lagi ka na lang dinadown ng mga tao sa paligid. At napapansin mo rin na parang feeling mo rin na hindi sila kawalan. Parang naisip mo rin na siguro sa ibang trabaho, mas malaking kinikita mo. Kasi feeling mo talaga gusto mo nang bitawan nito eh. Kasi panay away na lang, panay conflict. Okay, so far, if ever hindi pa kayo handa na mawalan ng work, suggestion ko lang sa inyo, mag-save na kayo ng pera bago kayo mag-resign or umalis sa work. So, next that we have is this one. So far, ito nga yung pakiramdam mo na wala ka ng patutunguhan. You're not standing in your power sa work na yun at laging ikaw ang nasisisi. Gusto mo sana na may hustisya sa trabaho. So, gusto sabihin ng Panginoon na doon sa kung saan ka man nag-work or saan man ng conflict, wala na nagmamahal. Kung ito na yung pakiramdam mo, natalo ka na, then it's now time for you to quit that and then, try to find another opportunity. At saka kung sakali man dumating si sweldo, might as well na, mag-save ka ng pera. Wag mo munang gastusin yung pera sa mga walang kwentang bagay. Kasi, yun nga, si job palis. Okay? Kung sakali man it's about school matters, na magulo na sa school mo, then might as well na mag-iba ka na lang din ng school. Kaysa naman sa danasin mo to araw-araw na may away, bati situation na hindi matapos-tapos. Okay? So, gusto ko sana ilagay actually ng Panginoon sa lugar ko sa may nagmamahal sa'yo. Kasi ayaw na niya makita to na lagi kang napupunta dito sa mga tao na wala nang ginawa kundi magpuna, obserbahan ka, and so on. So,
Anyway, that's it with regards to your reading. Sana guys, makamove kayo sa lugar ko saan talaga meant para sa'yo. So anyway, that's it. And God bless all of you.